Kaya nga hindi ko po masikmura yung nangyari na bakit natin ninakawan ng pondo yung mga mahihirap. Kasi dito lumalabas, merong 13 billion pesos na hindi natanggap ang mga benepisyaryo ng 4Ps. Sabi, kayo na po ang nagsabi, humingi po kayo ng 15 billion, nabawasan po ito ng 13 billion noong 2023. Ngayon, ang tanong ko, doon sa nabawas, ilang Pilipino ang hindi nakatanggap? Kong JJ, please proceed. Thank you very much, Mr. Chair. Mr. Chair, if my understanding is right, Secretary, so itong 4Ps, hindi po ito tulad ng ibang mga social amelioration programs ng DSWD. Dahil nakabase po ito sa isang batas, programa po ito. That is correct. Ang layunin nito ay maiangat mula sa kahirapan yung mga benepisyaryo. Tama? Maitawid sila mula sa kahirapan. Okay. So maitawid mula sa kahirapan. Break intergenerational poverty. So napakahalaga na hindi dapat naaantala ang pagbibigay ng benepisyo sa kanila. That's correct, Mr. Chairman. Dapat yung matatanggap nila buwan-buwan, natatanggap nila yung assistant na dapat matanggap nila, natatanggap nila. Kasi oras na may pagkakataon na merong puwang o may gap doon sa buwan na hindi nila natanggap, pwedeng lumala yung level ng kahirapan nila. Correct, Mr. Chairman, yes. So kumbaga, unting-unti po natin silang inaakyat, tapos mabutasan ka na ng ilang buwan, babalik na naman sa stage 1 yon. That's correct. Malulubog sa utang or so and so forth. Kaya nga, hindi ko po masikmura yung nangyari na bakit natin ninakawan ng pondo yung mga mahihirap. Kasi dito lumalabas, merong 13 billion pesos na hindi natanggap ang mga benepisyaryo ng 4Ps. Sabi, kayo na po ang nagsabi, humingi po kayo ng 15 billion, nabawasan po ito ng 13 billion noong 2023. Ngayon, ang tanong ko, doon sa nabawas, ilang Pilipino ang hindi nakatanggap? About the 9 billion. Yeah, we're talking about the 9 billion. How many Filipinos did not receive what they were supposed to receive? That's 839,463 households. So can you imagine that? 839,000? Did I get that number right? Yes, 839,463. 839,463 households. So hindi lang po ito pamilya, households po ito. So sa isang household, ano po ang bilang ng DSWD na bumubuo na individual? 5 to 6. So 4, so therefore 8,400 times 5? That's 4 million. That's around 4 million Filipinos. 4 million Filipinos was deprived of that budget movement in 4Ps. I would like now to show a video. Because nung habang umiikot po ako sa distrito ko, tinatanong ko yung mga kababayan ko kung sino sa inyo ang 4Ps. At sinasabi nila kami. At habang tinataas nila yung kamay nila, tinatanong ko, ano ang naging problema ninyo? At hayaan na po natin itong babae magkwento, Sek, kung ano ba ang sitwasyon talaga sa mga barangay. Ibigay po yung pangalan ninyo, saka edad at saka taga-sana na po. Ako si Leonardo Aguilir, 55 years old, taga-Kabay, taga-barangay Kabay, Quezon. Yung concern nyo po na gusto yung ilapit kay Kong? Ang concern ko po ay tungkol po sa Purpis. Sa Purpis po, ako po'y bali 1 year nang hindi na-payout pero hindi po ako. Ako po kasi naging parang i-declare na ng 4. Pero andun pa din po ako sa master list. Hindi po tulad nung mga first na nalagnan po, natanggal talaga sa master
master list, pero kami po bali, ilan din po kami na non-4 na nasa master list na hanggang ngayon po hindi pa kami nakakabiyak. Sino po yung mga Anyway, so Ang akin po yung natatandaan ay si no, Lia Amalia. ang pinaka-good nitong kwento nung Sa babae, inyo po magkatanda, tatlo simple. lang po kayo na Dahil yung ilan 40s po- beneficiary, lima po kami, pero tapos hindi po- niya alam kung bakit siya biglang na-delist na sa i-declare listahan. na non-poor pero palabas Habang ng mas patuloy na tumatanggap, yung mga kasamahan niya sa barangay. Kaso lang, nung nalaman niyang na-delist siya, nandun pa naman yung pangalan niya sa master list. So hindi niya ngayon maintindihan bakit hindi siya nakakasama doon sa mga payouts kung ang pangalan niya naman ay nasa master list. So that happened for almost 1 year. And let's not forget that 1 year that when it happened, that was the year after the pandemic. So that begs a bigger question. How were people expected to come out of poverty coming from a pandemic? When everybody was expected na mas lumala pa yung level ng kahirapan nila, tapos sila bigla na lang madidelist, hindi mapapasama. 4 million pa. Tapos may 4 million pang hindi natin nabigyan. So ang tanong ko ngayon, Sec, paano natin, is this because may listahanan tayong isinagawa? May bagong listahan? Kasi kung may bagong listahan na ginagawa, bakit naman naapektuhan yung mga taong technically ini-evaluate pa? Mr. Chair, yan yung kanina hong pinaliliwanag namin na right after the listahanan 3, admittedly, it encountered so many problems. When they launched it, nagka-COVID, so may mga 600,000 na in the data na 700,000 na hindi talaga napuntahan. They were just not visited kasi physically yung mga surveyors hindi nakalabas. Merong portion na a big swath, yung nandyan sa timeline na around 1.3 that were just suddenly declared na non-poor. That's why we had to redo the list for the past since Sec Tulfo came into the department all the way to my time. And even up to now, may tinatapos pa kami. We're painstakingly making reconciliation of etong hindi napuntahan, yung mga nawala bigla sa listahan, and we're almost done. Ang gut feel ho namin, since ganyan yung kwento, it's either they're still part of those people waiting to be retroactively paid, kasi may mga nabayaran na tayo, or they're part of this 491,000 na sinusuri pa up to now. O nga, so actually, nandun talaga yung problema. Kasi di dapat, Sec, may suggestion lang, nung inaayos nyo yung listahan ng 3, dapat hindi na nagtanggal ng mga tao doon sa listahan. Kasi sinabi nyo, inaayos nyo pa eh. So anong evaluation method ang ginamit ng DSWD para maging basihan, para ma-delist sila? Kasi ang kwento ng mga kabarangay ko dito sa Chaong, bigla silang na-delist. Although, sa master list, nandun pa naman yung pangalan nila. Mr. Chair, yan yung kanina namin pinaliliwanag na so kaya ang laki ng numerong nadidelist. That's why the first intervention namin was one, put a based on the discussion with Congress people who were really bothered by it. We put a moratorium first. Wala munang delisting. Okay, so Delist sila. yeah. But Mr. Chair, unfortunately, we couldn't continue paying the grants kasi pag later on ma-determine silang non-poor will be violative of the law on the 4Ps, and we might get an AOM from COA kasi we paid somebody who was initially said already na non-poor. But can I just stop you there, boss? You were scared that baka magkaroon kayo ng AOM sa COA because biglang na-declare ng non-poor na nabigyan ninyo. No, they were declared non-poor already. And yet, Oo, nakapagbigay. so ang Kaso lang namin- dito, ang nangyari, boss, kabaliktaran. Yung mga mahihirap, hindi nakatanggap. Mr. Chair, they could be falling in that area na nandun sa first 2 listahanan pero wala sa listahanan 3. Yan yung what we've been working on, trying to match them one by one. It's an anomaly that none of us could explain. Listahanan 1, nandyan siya. Listahanan 2, and remember these listahanans happened even before our time. Yes. Listahanan 2, nandun siya. Then listahanan 3, nawala na lang siya bigla. And that's what we're trying to reconcile now and painstakingly going to each house, trying to figure out kung nasaan sila. We've managed to match some, and the data is in that presentation, but we're still 500,000 accounts to go pa. Yeah. But so therefore, it still doesn't... Are you saying that this is the justification for the budget slash? I cannot speak for the slash,
But what I can ascertain dun sa slash, if you look at the table, is because of our unutilized over the No, years. but the unutilized was it a base per year or per half year utilization? In the years of 2020 all the way to 2022, the unutilized was we can only assume they slash it because we weren't fully utilizing all Because of COVID. One, COVID, because walang school. So the education grants weren't being paid. Oo. Two, the list wasn't complete. So yung number of beneficiaries natin mababa. Yes. Marami talagang problema si listahan ng 3. That's why we're taking so much time fixing it. Kasi kung ito kasi Sec yung sinusubukan kong i-reconcile dun sa statement. Kung may problema yung listahanan at saka yung supposed beneficiaries ng 4Ps, na alam naman natin yun ang beneficiaries, bakit pagdating sa National Expenditure Program, malaki ang hinihingi ninyong pondo kung hindi pa pala maayos at malinis yung listahan? I can speak for the year that I asked for it. Opo, yun na lang po Because we were muna. confident na maaayos namin. Okay. In fact, that's why we wrote, and even in the budget hearing, we kept on repeating, during the July budget hearing, our obligation rate and our disbursement rate was this much. But I kept on assuring the Congress and the Senate na maaayos namin yan and full utilization yan come in And you assume the position 2023 of January 31. Okay, so 2023, you assured us na your utilization would improve. And it did. Yes, and it did. And you also wrote a letter to Congress And the Senate. and the Senate requesting na hindi sana makat. Yes. Lumabas yung House version natin, maintained intact yung pera ng 4Ps. Now, I don't know what happened in the Senate, why all of a sudden 13 billion was slashed. But you had on paper request that your utilization would be effective enough para makatanggap yung mga beneficiaries nung pondo na dapat mapapakinabangan nila. Correct. Okay. But ang nangyari, meron tuloy na 13 billion na natanggal at dahil sa 13 billion na tanggal, merong 843,000 Filipino families, which is around 4 million poor Filipinos ang hindi nakatanggap dahil sa budget cut. Yes, Mr. Chair. Ayun ang malungkot. Ngayon, hindi ko alam kung paano natin ilalarawan ang isang sitwasyon na ninakawan natin ng isang mahirap. Kasi kalimitan, ang mga mayayaman ang ninanakawan. Kasi lang hindi dapat ninanakawan ng mahirap. Kasi wala na nga silang pera. Tatanggalan pa natin sila ng dapat nila matanggap. Sa palagay ko, hindi kaya ng sikmura ko yon, Sec. So, kung meron man kayong magagawang remedyo para naman maayos tong sitwasyon na ito, nagpapasalamat ako kay Congressman J.C. Abalos dahil he stood up strong in plenary to fight for this. Dapat talaga magawa natin ang paraan kasi tama yung sinabi nyo, may utang yung gobyerno dun sa 4 na milyong Pilipino. You're done. Thank you, DSDJ.